Good evening, guys, and welcome to my channel. No one asked. I will be releasing this first episode of my podcast, and I'm gonna do it in one of the languages that I know. So it's in Bisaya. I'm gonna speak in Bisaya. So, kanisha guys, na podcast is random thought lang na nahuna-hunaan na ako, no? So, uh, I'm a content creator, like trabaho na ko siya, dili kagaya ng kanang parehas ila kong TV ana dili. So trabaho na ko ang pagiging content creator. So na ako'y kliyente, freelancer day ko, no. Bali na ako'y kliyente nga nasa YouTube channel unya ako ang gabuhat og videos. Tapos ang isa pa nako ka work is actually kaila ra pud sa akong kliyente, author siya og libro about crypto, web3 ana, then gabuhat pod kog videos para sa ilaha. Walay complex editing guys, dili sa lisod nga edit bali naga screen record ra ko, kung na may edit ginagmay ra gud kaayo. So nakauna-una ko nga mag-podcast kay na para ni siya sa tanan. But this first episode na ako ang napili, no, kay all about freelancing, no, freelancer ko, and gusto na ko murag gusto ra nako ano ba kanang murag i-share ang ako ang opinion o ako ang pananaw sa freelancing situation labaw na diri sa Davao City. And murag apil na sa dira ang Philippines, no, ang setting sa Philippines. So Philippines is, as we all know, kay ano siya kanang third world country, no, and kanang lisod mangita og trabaho diri sa Pilipinas nga dako og income labaw na kung kanang wala pa kay experience o kanang wala kay position sa kumpanya ana. Kabalo ko na kasi sa history nako nakaagi na ko mahimong call center agent, nakaagi sad ko og kanang trabaho nga sa gobyerno, although contractual ra to siya. Nahimo kong data encoder o data manager sa gobyerno. Tapos ka-experience sad ko og another office work which is recruitment, although kadali ra siya, mga 4 months. Napansin man gud nako nga ang scene sa kaning ginatawag nga freelancing or VA, virtual assistant, no, kung imo na siyang i-search sa Facebook, daghan jud og mugawas nga results, like unsaon pagka VA, unsaon pagkuha kliyente, unsaon na ana. So ang pangutana ron, daghan naman jud nakabalo nga ang pagiging VA kanang dili siya dali. Tapos napoy perspective sa ubang tao nga ang pagiging VA o freelancer kay lisod. So tagaan na to na siya kanang klaro, hopefully maklaro na ko na siya, no. Kay ako honestly lang pod bag-o ra pod ko na stable ani nga work, and akong maingon is although wala pa ko didto sa part nga kanang parehas sa uban na very successful na nga VA nga ga-earn na og tinag 5 digits, tinag 6 digits. Happy ko sa akong situation kay naabot na ko siya. Na like nagatrabaho ko sa comfort sa among balay, dali ra akong schedule i-fit in sa mga laag, sa mga tapok-tapok, mga events, mga errands sa kinabuhi. Pareha ani ron, actually mag-renew pa ko sa akong driver's license. Dili ko maglisod og schedule, dili ko kailangan mag-file og leave para lang para lang mag-renew og driver's license. So una is kabalo ko na daghang tao out there na unahon na to tong sa walay experience, no. Katong mga walay experience na gusto mag-VA, mag-freelancer. Napansin jud nako na nga kanang uso man jud gud na diri sa Philippines ng palakas, kanang backer system ba nga ginatawag nila, kanang
kung nana kay kaila diha nga kumpanya, magpatabang ka. Murag ireto ko dira sa imong client or basinakay ko andiha ana uso jud na siya. Tapos usually man good sa akong experience na try na nako na siya buhaton, and unfortunately wala pa ko'y naduulan na yung gihatag client sa kuha. I mean karon ako'y murag na experience isa karon, pero sa kadugay-dugay nako sigig testing kasa pa lang ko no ka experience na nga gireto ko client, pero nareto ko tungod kay kailangan ang ako ang kanang skill set sa pagbuhat og videos. Karon nakoy mga friends nga gaingon sa kuha o mga office worker ni sila, ang uban kay kanang gaskwela pa, mga second courser, mga anak. Gaingon sila sa kuha na basin pwede daw ko maka-refer. Well, sa tinuod lang, kung mag-refer lang, kung refer lang itong storyahan mo, tayo lain i-consider nga mga butang, dali raman mag-refer. Ang problema lang kay kung dili man good need sa kumpanya ni mo ginatrabahuan karon ang kanang posisyon, kumbaga kung dili need sa inyong kumpanya og IT, unya mong friend IT, then unsa man nimo pag-refer siya, di ba? Makaingon yung ka nga, ay sorry bye, sorry diha kay wala ko'y maanuhan ana, select siguro makaingon na lang ka nga balitaan lang tika sa puhon kung unsa man, kung maabri man, no? So naka-experience ko na, and para sa kuha na siya kanang okay good siya, okay man siya, di man jud siya ingon na negative, pero kanang nana ko na-observe na mga tao na medyo na nagkakuan sila ba, nagkagubot sila tungod na kay nganong dili lagi daw sila i-refer, ngano daw kanang murag dalo, no? Nakoy nabasahan na once na post na dalo lagi daw ang iyang friend kay dili daw siya refer. Well, akong maingon na is magsinabtanay lang gyud mo kay dili man gud na ingon nga kesyo naay mong friend diha nga client or naay mong friend diha nga work, dali ra nang refer nga word. Kay kung sa call center gani, even though gi-refer kag friend doesn't mean na 100% in na ka, and dili man gud bisan pag gi-refer ka di man gud kaniya masalbar sa tanan nga mahitabo sa imong pag-apply. Kay namo gyud proseso, what if na kay agian na IQ test, English test, whatever na mga test na naa ginahatag sa client. Now next thing is unsaon di ay what if wala kay friend, so kanang gusto ko nga actually okay po na siya, no? Akong ma-advise gyud ana para sa mga tao na gusto mag-VA, gusto mag-try og freelancing. If naa kay work karon na office work, ayaw sa siya buhi. Ayaw sa og decide diretso nga ay mag-VA na ko, buyan ako, ayaw sa bali ang imuhang buhaton, ayaw sa buhi up until dili ka kapangita og stable nga VA work or VA client or job or what it is, no? And then second thing, if wala kay experience ha, kani isa ni sa pinakadako na issues para sa kuwahan ako nabantayan, kasi I'm actually also a very proud member of a group sa Facebook na naay freelancer group dara sa Facebook na murag cover among city, which is Davao. So karon nakapansin ko na usual kini siya may tabo kanang dili lagi ko madawat sa kuan, like dili lagi ko madawat sa kanang mga gina-applyan nako kay wala daw ko experience. True jud na siya no, pero ako na mismo mag-ingon na there are a lot of possibilities, daghan kaayo og client out there na possible na makasulod ka bisag wala ka experience. Kay ako ang pinakaunang VA experience nako kay eBay store manager. I'm liman ka na no, ako'y freelance experience pero nahimo kong store manager. Magkapangutana mo ngano man giunsa man ani mo mutumog sa dili, gitry na nako ng Upwork, na ko'y LinkedIn, na ko'y Indeed,
unsa pa ba nang ilang ko nakoy online jobs PH, pero didto nako sa Facebook nako nakita ang pinakaunang VA experience nako. Tapos tinudanay lang na storya, wala kayo ko nagdugay siya ha kay kanang siya man pod good mismo, gamay pa man gud ang iyang kuan, gamay pa kayo ang kumpanya ug limitado ra kayo among lihok ba, so ma-expect na gyud ninyo kung ingon na gamay pa gyud nagsahod. Unya ako kasabot ra pod ko kay maninood lang pod ko og storya nga dili lang magud pag ako magud mo apply, dili lang magud kanang kuan, dili lang ko mo tan-aw og kanang short term ba, napog ko'y long term na goal. I mean, kita man siguro tanan natay ingon na pananaw sa buhay, and if wala, ako gyud nang masuggest nga sugdan na nimo og check sa imong self unsa imong short term goals ug unsa imong long term goals, labaw na pag mosulod ka og trabaho. Karon katong pagsulod na ko og pagka eBay store manager, lisod ang work kay nakuratan ko na ako na hala unsaon man niya, labaw na nga ang language sa websites na ako ang ginaadtuan kay dili siya English kay ano man siya, taga Lithuania akong first client, babae, iyang first name kay Bea. Karon nakaamgo ko ba nga atay lisod man day kaayo ni ana ba, lisod jud siya kay syempre mga pa ka daghan pa kay ka og daghan kay siya kanang kumbaga kung sa kanang kinuan pa nga so daghan kay etchos ba ana. Pero in the long run nga ako ang ginabuhat ang trabaho, nahimo siyang routine, nahimo na siyang murag kanang nahimo siyang daily ba nga ay ngani na pud akong buhaton ni ngani ngonana morning mga reports na needed, morning ang mga goals na dapat i-meet ana lang. So mo na ang ako ang kuan, mo na ang ako ang first experience no. Tapos unsa may value anong gina-share na akong first experience is because gusto na ko actually na maka-inspire og mga tao, labaw na tong mga fresh graduates ha, na wala pay work unya kung makahuna-huna mo basin gusto mo mag VA for part-time for full-time pag human ninyo graduate, like kung nagulat mo board exam, kung nagulat mo big break, nagulat mo pa-abroad, pwede mo mag VA. Ang ako lang punto is ayaw lang pod ninyo isalig ang tanan nga murag ayaw ninyo isalig ang tanan ba nga kanang ay mag VA ko successful ana. Always gyud na nga kanang ayaw ibutang ang imong expectation sa taas kayo kay ma-frustrate ka, madaot na hinuon ang imuhang pananaw sa imuhang path. Ako adjong masuggest pag ingonana kanang you should be self-aware kanang kailangan kabalo gyapon ka nga nagapang-apply ka, so tanan application di gyud ko mukuana na nga easy ra, tanan application gyud na gyud nay chance nga dili ka madawat nya. Kailangan nimo i-embrace ang reality ana, di ba? Kay dili mo gud pwede na super positive lang ta, although kabalo gud go being positive kay good na siya, pero mo gud ni realistic ta ba kanang realistic ta nga view diri. So ingana ang ako ang pananaw, always yun na pag mga apply ka og any job isang pagdili na inagyo na chance nga dili ka madawat, and kailangan na nimo dawaton nga realidad nga kung mga apply ko nagyo ni chance na chance nga di ka madawat, napoy chance madawat kasi bali buton to 50-50. So kung risk taker ka, kung gusto ka mo take jud og risk, apply lang, good na siya na attitude kay ginaimo lang ginapadako ang chances na madawat ka. So balik ta sa kanang unsaon kung wala ka experience sa as VA, so nimo pagpangitag first client nimo as VA kung wala ka experience sa kuaning opinion na sa kuaning pananaw ug sa kanang given na ni sa mga current issues na ako ang nakuha no. Ang una gyud nimo baton para sa kuha is imuhang i-decide kung gusto ba jud ka mag VA, kasi honestly pod ang pagiging VA freelancer kanang work from home setup ana dili pod na siya ingonana kadali, kay naatay mga clients nga relax ra nga dili i-track imong trabaho no, kanang murag tagaan lang kag trabaho na ikaw na bahala na di abos ana naingonana unya naapod client nga stricto na
na mag-install jud kag software sa imong laptop or sa imong computer na i-monitor ang imong mouse movement, i-monitor kung nagatrabaho ba jud ka ana. So first, mo na mo i-discern jud gusto ba jud ko mag-VA, gusto ba jud ko mosulod ani nga world. Then if ever maka-decide kag yes, yes gusto ko, yes kaya na ako. Second is self-check, mag-self-check ta. Unsang klaseng self-check man ni? Mao ni ang time na mag-check ka sa imong skills, mag-check ka asa man ko maayo. Unsa man ang ani mo siya ang pagiging freelancer og VA magud is it's more like imuhang ginabaligya ang imong services. For example, how ka mag-edit og palagay na to ni how ka mag-edit og TikTok videos. Butan to hilig ka mag-TikTok and then naabot na ta sa point nga how ka mag-edit og TikTok. Actually guys, skill na siya guys. Pwede na siya ma-fall sa content creation, video editing. Nga makaingon ka na, dili jud na kailangan og pro, dili na siya kailangan og kanang mga Premiere Pro, mga Sony Vegas, ana, dili. Kasi ang mga client sa kadaghan-daghan ana nila, maupod kadaghan ang trabaho. Bali na ay mga client na oo nag-require og pro skills, na apoy client na nag-require og social media lang na content like YouTuber ka mag-edit og picture niya, moto ilang ipang post sa ilang FB page, di ba? I think dili man na ingana kalisod if fresh grad ka sa college, you're trying to decide nga kung mag-VA ba ko, dili man na ingana nakalisod mag-edit og picture, magbutang-butang og sticker, magbutang-butang og mga kanang graphics gamit ang Canva or unsa ba nga software, dili man siguro na siya ingana nakalisod. However, if dili ka familiar, butang na to ang imuhang imuhang skill set nga kung asa ka maayo kay more on physical parehaan ng buta na to nakay experience na naka-experience kag kanang mag-fitness coach, like mag-fitness assistant ba kana butang ko na to na gym instructor na mo assistant ka sa gym instructor. Pwede ba ka maka-apply ana as VA? Pwede ka kay again ang mga clients klase-klase na ilang ginapangita. So mo to ang pinaka-easy na explanation na ni is i-check ang imuhang sarili sa skills. Kung unsang skills nga anaa sa imuha, i-check gyud. Kay kana ang isa na sa pinakadako og tabang na makakuha ka og client nga stable og tarong. Kasi mao man pud gud na ang ilahang tanawon. Kung dili sila, syempre di magid sila kabasig experience kay wa maka-experience. Mo na imong buhaton, no? Mo na imong buhaton, i-check gud nimo imong self sa imong skills, creative skills nimo, imong writing skills, kung unsa imong madiskubrihan sa imong sarili, kung how ba ka mo kanta, how ka mo public speaking, tanan, as in tanan, i-try na siya og check, like i-cross check nimo siya ba, open kag website, butang na to Upwork, open kag Upwork, check nimo didto basin di ay kuan ba, basin makakita ka didto og kanang content writer nya, how ka mo nakay writing skills, kabalo ka mo write, pwede nimo i-present mo sarili didto, di ba? Pwede nimo kuhaon ang chance nga o ang opportunity nga dawat ato nga client ana na siya. Unya next na tip kay regarding anang sa application process nga daghan man kaayo ga-apply, di mo ko modawat, ani na siya. Ibutang imong kaugalingon na ikaw ang kliyente, unya ako ang isa ko sa imong aplikante. Buta na to sa isa ka adlaw nakay 50 ka aplikante, kay ang buta to ang trabaho na imuhang gi-open up kay pwede ra wala experience, modawat kag fresh graduate, modawat kag undergrad. Wala tay ang problema ana gyud kay siyempre daghan na kay aplikante, buta to sa isa ka adlaw na ikaw as kliyente na akay 100 ka buok na i-interview. Unya sa katong 100 99 ka buok ato prepareho nagresume. Usually nga na may tabo gikan sa katong recruitment pa ko dati sa isa ka office diri sa city. Usual kayo na nga sa isa kadlaw makadawat may 40 to 50 ka aplikante. Unya ang ilang resume line like color line like format, pero kung imuha siyang basahon, kung ako siyang basahon gani isa-isa,
before mag-interview, imo siyang basahon isa-isa. Dili ka makatuo nga pareho-pareho lang silag sulod. Pare-pareho lang. Mura lang siya naka-rephrase. Although, bisan gyud given na dili sila kaila, pero mao jud na siya. Mao na siya ang painful na truth. So, unsa ang point sa kaninga nga factor ang kaning resume. Ang ako ang gibuhat manggod. Katong pag-apply nako sa eBay store manager. Nag-ingon to akong client tong si Bea na 5 daw may nag-apply. Lain-lain may gigikanan. Ako rang taga Davao, unya katong upat taga Manila. Unya ang gidawat atong 5 duha rami. Nangutaan ako siya ha. Kay na-curious po good ko. Na-curious lang jud ko ba? Anak ko siya nga, Miss, I'm really curious. Why did you accept me for this job given that I don't have any experience, I don't have much of my skills to offer. Kay katupod nga time, honestly wala pod ko ka skill check sa akong kaugalingon kay kanilaging kanang teenage blood ba kanang porsigido kay ta manarbaho pero kuan ta ba sulong ra ta kay sulong pero wala tay background knowledge kayo unsay pambuhaton. So ingana ni tabo sa kuato ha. So natahan ako saya ha. Ang iyan tubag sa kuha kay isa ra nga na sa you are unique. Tapos syempre, wala ko na satisfied to ano kung sa unique asa dapit. So, nakapangutan ako ana. Niya na siya nga ako adong resume, nadoy nasa nag-stand out akong resume sa resume pa lang niya wala pa ko na interviewan ni. Ang iyang answer kay iyang gibasihan sa katong wala pa ko na interview ko tong nagpa-send pa lang sa resume ni ana siya nga nag-stand out daw akong resume kay lahi ang ako ang resume, no? So, ako nga unsa may nakalahi sa akong resume. Anak ko siya. So, nasa gipang ingon nga detalye. Kay ang yadong usual madawat kani sayahan ning sayahan ning sulti dili ni ako ang pulong. Saya pang pag-istorya sa co-op. Yan na siya nga ang yadong madawat nga mga resume frequently kay mga binuhat gikan sa template sa Canva. Tapos yan na, tapos syempre kabalugod ko sa kuha, kabalo mo wala may mali ana kay kinsa ko di ganahan og creative nga resume oy kanang lami sa mata nga resume ba. Kanang nindot tanawon. Ano ko siya nga ano di og nasa Canva unsa may kalahi. Kaya ako ang resume nga typical akong resume katong na picture kanang binuhat jud sa Microsoft Word ba kanang walay color. Yan na, tapos siya ang niingon gyud siya gyud niingon mismo nga yan na sa kuha nga ang ihamagod pananaw ana kay pagwapo ra kaayo ang resume pagka nang colorful ra kaayo ang resume murag maakuan siya ba na murag basin sa resume ra ningon na panarbaho ba nindot kay resume unya pag abot sa tinud na trabaho kay kanang dili maayo mag-perform tapos niya ko siya anak ko unsa magkaka-sure siya niya na siya sa kuangan makadugang ra sa factor nga mudawat og aplikante pag-ingon nato. Kaya ako adjong gi-emphasize siya during sa mga interview after niya nakita ko resume no. Ako adjong gi-emphasize siya nga wala jud ko experience na related ani. Although na ko yung mga previous experience sa lain trabaho pero dili related ani. Tapos ni amin po jud ko siya nga wala pa ko ka check sa akong self unsa na mga skills ang ako ang pwede ma-offer. So tapos naging honest po ko nga willing ko mag-learn, open arms ko ng learning kay mo man ay makapag-grow sa mag-learn moto. So moto siya. The point there is kay you need to make yourself unique among all the applicants kay balik ta if ikaw ang kliyente na 50 100 ka buok na mga apply pare-parehog skills, pare-parehog words sa resume, pare-pareho og mga interview answers. So mo magpili, 'di ba? Tapos una dito sa 50 what if na isa nga moingon nga kanang lahi ang iyahang birada ba, lahi ang iyahang strategy, lahi iyang tubag sa interview, lahi iyang resume, di ba murag makaingon ka na murag naay something ani siya ba kanang pwede ni siya nana. So it all depends on that. Kailangan nimo mangita og something na will make you stand out sa crowd kay motumog sa dili ang pagiging virtual assistant, pagiging freelancer or entering sa kaning kalibutan sa freelancing o sa pagiging virtual assistant, very crowded siya. Very crowded. Kay daghan og tao na gusto mag-apply pero gamay ra
ang nakabalo kung unsa ang mga strategy para maging successful ba. Kay I think halos kita tanan diri sa Pilipinas, no, nakadungog na gyud ta daghan og success stories sa mga VA, nakapalit og sakyanan, nakapundar og balay ni dato ana. Mo na siya, di ba maka-inspire, di ba makakanang alamian ay hindutag set up oy kay work from home raw niya dako kay sahod ana. Kana sila agi po nagkalisod, agi po na sa kanang kasakit sa pag-apply, sa kanang di madawat, usahay kanang madawat lagi pero dili magdugay ang kliyente, o worse pa jud worse. Ang worse pa jud kay mas scam kanang patrabahoon nya dili sa horan in the end ana nay mga ingunana na panghitabo. So dili ang kanang mga makita ninyo na kanang mga success stories, ika-happy gyud na, no, ika-happy gyud na to na di gyud na to na ikalimod na, maka-happy gyud siya, maka-inspire, maka-motivate. The only thing is kailangan pod ninyo makita ang other side nga naagyo ka ng mga bad things gyapon nga mahitabo, like katulagi para ma-scam kanang dili nagadugay ang client mga anak na mga butang naagyapon nag-exist na siya sa freelancing world. Mao na nga usually ang mga tao pag labaw na pag dili pa stable nagyud na secondary client, nagyud na tinagduhan trabaho, tinagtuloan trabaho kay para na ay backup. So mao na siya ang ako ang gusto i-cover, no, sa kaning pinakauna na podcast na ako nauna-unaan kay gusto lang ako na mag-shed og light ba kay kabalo ko sa feeling pod nga kanang inguna na kay niagi ko na dati nga mga apply as VA, mga apply as freelancer tapos dili madawat kay walay experience, dili madawat kay kanang murag daghan ra kaayog masahod kaysa sa kuha ana. I learned it the hard way kumbaga. So karon ako ang gusto i-share ang kanang mga basic strategy and kato mo tong mga tips na ako, no, mga basic ra kay to siya pero 100% sure ko dako to siya og matabang sa imuhang journey kung maka-decide ka nga kuan nga mag VA o mag freelancer. Karon sa remaining minutes, no, kay pahumanay naman ni akong podcast, gusto lang ako i-share na na ay Facebook group for the Bawenyos niya, for the Bawenyos, pero if ever na di mo taga Davao, pwede gyapon no mga pil as long as makasabot mo Bisaya kay I think Bisaya gyud ang amuang kuan dito Bisaya gyud ang amuang language or dialect na ginagamit didto nga Facebook group. Naay Facebook group nga ginatawag na to nga Davao Freelancers. Tapos kani siya nga group kay VA puros, freelancers puros, beginner og mga expert na nga mga freelancer na didto, and naay mga naga-offer og free training, free na mga lessons ana. Kana siya guys, dako kayo na siyang tabang, labaw na kung wala pa ka experience and labaw na kung napakay oras nga mag-learn. Ayaw jud kalimot nga pag naay extra na oras and kanang free pa to siya nga oras nga bisag 1 hour lang kada adlaw, upskill gyud ta guys, mag-learn gyud tag mga butang. Labaw na kung mag-freelancer ka, mag-learn gyud tag mga butang na ikahawod pa nato ba. Para sa kuha kadi ako di man gyud ko sus asa man ibutang ng word na hawd sa ko dili gyud ko hawd. Wala gyud mo gyud akong iamin ako na dili ko hawd pero ga-upskill ko sa makayan ako. So karon na ako'y mga gina-attenan nga lesson sa Udemy, na ako'y gina-attenan na lesson sa Facebook Meta na training ana kay para pod na sa imuha, para pod na sa imong self kay makahatag man certificate, maghatag man na sila mga certificate, di maka-add siya sa credibility nimo, no? And karon na ako'y pangutana nga gusto nako na madungog ang inyuhang tubag. Pananaw ninyo guys, unsa ang pinaka-importante nga kuan nga factor or butang na dapat naa sa imuha as aplikante pag mag-apply ka sa isa ka client or isa ka kumpanya as a virtual assistant or as a VA. So muna sa guys, no, if naamoy tubag, i-drop lang sa comment section and pwede ra pod suggest mo og lain na topics na pwede na to i-cover sa sunod nga podcast.
So mo una na ko guys diri sa ako kay murag alas 12:45 naman ron. Matog sa ako o buhat na lang ko sunod and maura ni siya karong gabi una. Salamat.